Sa isang sulok ng isang madilim at masikip na eskinita sa Maynila, may isang munting bata na tila may kakaibang biyaya. Si Elian Cruz, 5 taong gulang pa lamang, ay laging may hawak na piraso ng dahon ng bayabas at maliit na boteng may langis na gawa sa pinaghalo-halong dahon at ugat ng kung ano-anong halamang nakikita niya sa paligid. Kapag may nasusugatan sa kanilang laro, may nabalian ng daliri, natapilok, o nadapa sa kalsada, si Elian ang tinatawag ng mga batang kalye. Hindi lamang dahil mabilis siyang kumilos, kundi dahil tila may kung anong kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga palad tuwing hinahaplos niya ang galos o pilay ng kanyang mga kaibigan. Isang init na hindi basta mainit sa balat, kundi parang nakagiginhawa, nakapagpapaluwag ng hapdi. "Aray! Ang sakit ng tuhod ko, Elian!" Iyak ng batang si Jomar, isang hapon habang hawak-hawak ang dugo ang tuhod. Lumuhod si Elian sa tabi niya. Inilabas ang maliit na bote ng langis, pinatak ng ilang patak sa kanyang kamay, at marahang hinaplos ang sugat ni Jomar. "Ayaw mo ng ganyan lang, bibilis yan pag mainitan," sabi ni Elian na may ngiting parang laging may lihim. Pagkalipas ng ilang minuto, ang pagdurugo ni Jomar ay tila ba humupa ng kusa. Namangha ang mga batang nakapalibot. Pero si Elian, para bang normal lang iyon para sa kanya. Wala siyang maalalang kahit isang beses na naramdaman niya ang init na iyon sa iba. Hindi kapag hinahawakan siya ng ibang tao. Hindi kapag lumalapit siya sa ibang bata. Lagi lamang sa kanya. Isang hiwagang hindi niya lubos maintindihan. Ngunit ang munting mundong iyon ay mabilis ding nagbago. Isang malupit na gabi, habang nagtatago siya sa ilalim ng isang lumang kariton, iniwan siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung saan sila pumunta. Basta na lang sila nawala at naiwan siyang mag-isa sa karimlan ng lungsod. "Hintayin mo kami dito, anak. Babalikan ka namin." Huling sambit ng kanyang ina habang tinatakpan ng kumot ang kanyang manipis na katawan. Ngunit hindi na sila bumalik. Sumapit ang mga araw at gabi na ang pagkain ay nagiging panaginip na lamang. Lumaki si Elian sa gutom, sa lamig, at sa ingay ng mga sasakyan at sapatos na dumadaan sa kalye. Upang mabuhay, napilitan siyang lumipat-lipat ng lugar. Minsan sa labas ng palengke, minsan sa ilalim ng tulay. Dala-dala lagi ang kanyang maliit na bote ng langis at mga pinunot na dahon. Ginamit niya ang kaalaman niya sa halamang gamot. Bagay na natutunan niya pa noong maliit siya sa isang matandang manghihilot sa kanilang dating baryo para gamutin ang sarili kapag nagkakasakit o nasusugatan. Hindi nagtagal, ang mga kalaruyang mga batang lansangan ay lumapit din sa kanya. "Elian, nabali ang daliri ko sa pagsabit sa jeep," reklamo ng isang batang babae. "Sandali lang," sagot niya, habang hinahaplos ang bali gamit ang langis na parang pinagsamang amoy ng bayabas at damo. Minsan parang milagro. Ang sakit ay biglang nawawala at ang mga bata, bagamat may takot, ay nagtitiwala sa munting manggagamot ng kalye. Isang gabi, habang nagtatago siya mula sa mga asong gala, may nakasalubong siyang isang dalagitang payat at may bitbik na malungkot na mata. Si Felina Lina Robles. Nakita ni Lina kung paano niya pinagtakpan ng piraso ng pasahan ang sugat ng isang batang bagong labas sa away. Hindi siya kagaya ng ibang matatandang batang kalye na nanamantala. Ang kilos ni Elian ay puno ng lambing at malasakit. "Ang galing mo ah," bungad ni Lina, habang nakaupo sa sirasirang bangketa, naglalaro ng lumang lapis sa kanyang kamay. Umiling si Elian. Napayuko. "Hindi naman, tinuruan lang ako dati ng isang matanda." Mula noon, hindi na siya pinakawalan ni Lina. Bagamat 4 na taon ang tanda ni Lina kay Elian, naging parang magkapatid sila. Si Lina ang nagturo sa kanya paano dumiskarte para makakain, paano pumila sa mga libreng lugaw, paano umiwas sa mga pulis na nanghuhuli ng mga batang kalye, paano magtago sa mga abusadong sindikato. Laging isipin mo, Elian, bulong ni Lina minsang gabi
habang nakayuko sila sa ilalim ng waiting shed habang umuulan. Yung galing mo, hindi lahat meron yan. Huwag mong gamitin para sa masama. Palaguin mo, gamitin mo para tumulong. Mula sa mamasalitang iyon, tila nakabaon na sa kaluluwa ni Elian ang anyang misyon. Kahit gutom, kahit nilalagnat, kahit nasasaktan, ipinanako niya sa sarili na hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan para lamang mabuhay, kundi para magbigay buhay din sa iba. Marami pang gabi ang dumaan. Marami pang sugat ang ginamot ni Elian. Marami pa ring gutom ang tiniis niya at nilina. Ngunit sa bawat paghapres niya sa isang galos, sa bawat pag-alis ng kirot sa isang pilay, lalo siyang tumitibay sa paniniwala. Hindi ako basta batang kalye. May dahilan kung bakit ako nandito. At kahit hindi niya alam, sa mga anino ng mga eskinita at kariton, may isang tadhana ng unti-unting humahabi ng isang mas malaking kwento para sa kanya. Isang kwento na balang araw ay magpapayanig hindi lamang sa lungsod, kundi sa buong mundo. Isang mainit na umaga sa avenida, habang nagsisimula pa lamang pagsilabasan ang mga vendor at nagmamadaling maglakad ang mga manggagawa. Naglalakad si Elian, bitbit ang isang plastik na naglalaman ng ilang tuyong dahon at isang lumang boteng may langis. Ang plano niya lang noon ay pumunta sa dulo ng kalye, kung saan may nagpapalimos na matanda na matagal na niyang balak tulungan. Subalit, biglang pumunit sa hangin ang matinis na tunog ng preno. Kring! Isang malakas na banggaan ang sumunod. 2 kotse ang nagkabanggaan sa gitna ng abalang kalsada. Tumilapon ang isang tricycle na may sakay na 2 bata. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan. Karamihan ay umatras, takot na madamay sa kaguluhan. Napatakbo si Elian papunta sa gitna. Hindi iniisip ang panganib. "Ate Lina, may mga bata!" Sigaw niya habang lumilinga. Ngunit wala roon si Lina. Iniwan niya ito sa kabilang kalsada para magbenta ng mga drawing. Nakita niya ang isang batang lalaki na duguan ang siko at isang batang babae na parang nauntog sa bangketa. Mabilis siyang kumilos. Inilabas ang maliit na bote ng langis mula sa kanyang pulsa at ang ilang dahon na piniga niya ng mabilis. "Sandali lang kuya, gagaling ka," bulong niya habang pinapahira ng langis ang sugat ng batang lalaki. Marahan niyang hinaplos ang paligid ng sugat at sa ilalim ng kanyang mga palad, muli niyang naramdaman ang mainit na kuryente. Hindi masakit, hindi nakasusunog, kundi isang napakagaan at nakagiginhawang init. Ang bata na kanina'y umiiyak ay unti-unting tumigil sa pag-iyak. "Teka, parang hindi na masakit," bulong ng bata habang umiikot ang mga mata sa gulat. Hindi nagtagal, lumapit din si Elian sa batang babae. Pinulsuhan niya ito, pinahid ang maliit na pasa sa noo ng bata gamit ang langis at muling idinikit ang palad sa sugat. Sa ilang segundo, nakita ng ilang nakatayo sa paligid na tila lumiwanag ang mukha ng bata at bahagyang gumalaw ito. Hindi niya napansin na sa gilid ng kalsada may isang mamamahayag na may dalang kamera. Si Andrea Salcedo, isang field reporter ng TVN News na nakatitig sa kanya, hawak ang kanyang DSLR camera, naka-video mode. "Teka lang, ano to? Bata lang siya pero?" bulong ni Andrea. Hindi makapaniwala sa nakikita. Naging maugom ang paligid. Habang ang iba ay nagsisigawan pa rin, ang isang maliwit na bilog ng katahimikan ay nabuo sa paligid ni Elian at ng mga batang kanyang tinutulungan. Nang matapos niya ang paggamot, tumayo siya, tinapik ang ulo ng batang lalaki at hindi humingi ng kapalit. Tahimik siyang lumakad palayo. Dala-dala ang plastik ng kanyang mga dahon at lumang boteng may laman pang kaunting langis. "Hoy, bata!" sigaw ni Andrea. Habol-habol siya. "Anong pangalan mo? Sino nagturo sa iyo niyan?" Napalingon si Elian, bahagyang kinakabahan. Hindi siya sanay sa mga kamera at sa mga taong may dalang mikropono. Hindi niya gusto ang atensyon. "Elian lang po," mahina niyang sagot, halos pabulong. Bago pa siya makapagtanong uli si Andrea, mabilis nang tumakbo si Elian, papunta sa makipot na eskinita, kung saan siya madalas nagtatago.
Naiwan si Andrea na nakatingin lang. Hawak ang video na hindi niya akalaing magpapayanig sa buong lungsod. Kinabukasan, naging viral ang kuha ni Andrea. Bata nang gagamot sa kalye, tunay na milagro o trick, ang naging headline ng TVN News. Ang video ng batang may maruming damit, hawak ang lumang boteng may lanis at nagpapagaling ng mga bata ay umani ng milyong views sa social media. Maraming tao ang naantig sa kabutihan ni Elian, ngunit marami rin ang nagduda. Siguro gawa-gawa lang yan, sabi ng ilang netizens. Parang tunay, pero baka may daya? Komento naman ng iba. Samantala, si Elian, kahit hindi alam na pinag-uusapan na siya sa buong syudad, ay nanatili sa kanyang maliit na mundo. Simpleng pamumuhay, simpleng pangarap. Hindi ko naman ginagawa para sa sikat eh. Bulong niya isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng isang abandonadong jeep. Hawak ang bote ng langis. Nangangailangan sila at kaya ko silang tulunan. Hindi ko na kailangan ng higit pa. Dumating ang mga reporters, mga pulis, mga social workers na nagtangkang hanapin siya sa eskinita. Ngunit lading magaling si Lina na itago siya sa ilalim ng mga lumang estante, sa likod ng mga palengke, sa mga abandonadong building. Basta wag ka magpakita kung hindi mo gusto, Elian, bilin ni Lina, habang nilalagyan ng basahan ang butas sa bubong ng kanilang taguan. Yung tunay na galing, hindi kailangang ipagsigawan. Isang gabing tahimik, habang nakahiga si Elian sa malamig na semento, sumilay sa kanyang panaginip ang isang imahe, isang batang babae na nakaupo sa isang lumang wheelchair. Hindi niya makita ang mukha nito ng buo, ngunit ramdam niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang batang babae ay tila hindi makalakad at ang kamay nito ay nakalahad sa kanya na parang humihingi ng tulong. Elian, isang munting tinig ang humaplos sa hangin. Elian, tulungan mo ako. Napabalikwas siya ng bangon, pawis na pawis, habang ang bote ng lamis ay gumulong mula sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya sa kanyang puso. Ang batang iyon, kung sino man siya, ay bahagi ng kanyang tadhana. At kahit hindi pa niya kilala kung sino, ipinangako niya sa sarili, kung dadalhin ako ng landas ko sa kanya, gagawin ko ang lahat para makatayo siyang muli. Makalipas lamang ang ilang araw mula na mailathala ang kuha ni Andrea Salcedo, sumabog ang pangalan ni Elian sa social media. Hindi pa man siya lubusang nakakabangon mula sa pangyayari sa Avenida, hetok isang bagong video ang kumalat, isang mas matindi at mas nakakagulat. Sa isang abalang kalsada sa Tondo, isang batang lalaki ang napilayan matapos madulas sa isang sirang bangketa. Nakasubsob sa lupa, humihikbi ito habang iniinda ang sakit. Ang balakang ng bata ay lantad na nakausli, isang malinaw na senyales ng dislocation. Naroon si Elian, dala ang kanyang boteng langis at ilang pirasong dahon. Hindi siya nagdalawang isip. Sa harap ng ilang mga vendor at tambay, hinaplos niya ang paligid ng balakang ng bata habang marahang minasahe. Hindi umabot ng 5 minuto, at sa harap ng mga nakatirik ang matang mga saksi, narinig nilang lahat ang bahagyang click ng buto na bumalik sa tamang pwesto. Aray! Ay teka, kaya ko na! Sigaw ng bata habang nangingiti, nagugulat na nakakatayo at nakakalakad na muli. May isang lalaking nagtitinda ng balut na nakasaksi sa lahat at agad na kinunan ito ng video gamit ang kanyang cellphone. Hindi niya akalaing sa gabing iyon, ang video na iyon ay makakarating sa libu-libong tao at kinabukasan pa lamang, milyon na ang nakapanood. Nagsimula nang dumagsa ang mga reporter sa mga sulok ng lungsod. Mga TV station, vloggers, mga dokumentarista, lahat gustong kapanayamin si Elian. Isang hapon habang nakatago siya sa likod ng isang abandonadong gusali, sumulpot si Lina may hawak na plastic bag na may lamang tinapay. Elian, hinahanap ka ng mga taga-TV. Hingal ni Lina, agad siyang inabot ng isang kapirasong pandesal. Nakita ko sila kanina sa labas ng palengke. May dala pa silang mga cameraman. Sumandal si Elian sa pader, hawak-hawak ang lumang boteng may langis. Tumingala siya sa bitak-bitak na kisame, tila nag-iisip.
Anong sabi mo sa kanila? Tanin niya habang kinakagat ang tinapay. E di tinuro ko sa kabilang eskinita. Humalakhak si Lina. Nakita ko sila kanina sa labas ng palengke. Hindi kanila maintindihan, Elian. Nagpatuloy ang mga araw na parang habulan. Tuwing may reporter na darating, nagtatago si Elian. Kapag may nagpapanggap na social worker o doktor, kumiilag siya. Hindi dahil takot siya sa kamera, kundi dahil alam niyang hindi nila lubos na maiintindihan ang pinaniniwalaan niya. Na ang kanyang kakayahan ay hindi para sa aliwan, hindi para sa pera, at lalong hindi para sa negosyo. Elian, bakit ba ayaw mong magpa-interview? Sayang yon, sabi ni Lina isang gabi habang naghahappy sila ng isang lata ng sardinas. Kung para lang sa pansarili, hindi ko kailangan, mahinang sagot ni Elian. Hindi ko naman ito nakuha para sumikat. Hindi ko ito ginawa para yumaman. Tahimik si Lina. Sa mata niya, si Elian ay kakaiba. Isang batang hindi binago ng gutom o ng tukso ng mundo. Sa bawat haplos niya sa sugat ng ibang tao, mas pinapalalim nito ang paninindigan niya na ang tunay na galing ay hindi para ipagmalaki, kundi para ipaglaban. Ngunit hindi lahat ay mabuting balita. Isang gabi, isang matandang babae ang dumating sa kanilang taguan. Si Madam Celestina Ibanez, ang may-ari ng isang malaking humanitarian foundation. Kasama niya ang dalawang lalaki na nakasuot ng mamahaling itim na coat. Ikaw ba si Elian? Malumanay pero malamig ang boses ng matanda. Si Elian, nakasilong sa lilim ng sirang waiting shed, ay napatingin. Hindi siya nagsalita. Ako ang presidente ng Global Heal Initiative. Sabi ni Celestina, gusto ka naming ampunin. Bibigyan ka namin ng magandang bahay, magandang edukasyon. Gagawin ka naming mukha ng pag-asa sa buong mundo. Tumango si Lina sa tabi niya, waring natetempt din. Sino ba namang batang kalye ang tatanggi sa isang bagong buhay? Libre lahat, pagkain, bahay, damit, edukasyon. Ngunit hindi si Elian. Pasensya na po, marahang wika niya. Hindi ko po kayang iwan ang lugar ko. Hindi po ako para sa entablado. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Hindi niya inasahan ang pagtanggi ng isang batang maralita. Iniisip mo ba kung anong sinasayang mo? Malamig niyang sambit. Hindi sumagot si Elian. Sa puso niya, alam niya ang katotohanan. Kapag tinanggap niya ang alok, magiging produkto siya. Hindi manggagamot, hindi tagapagpagaling, hindi tagapagdala ng pag-asa, kundi isang dekorasyong gamit ng mga may kapangyarihan. Hindi nagtagal, kumalat ang bulong-bulungan. May mga taong hindi natuwa sa kanyang pagtanggi. May mga nagsabing ang bata ay bastos. May mga nagsabing nagpapanggap lamang siya. May mga nagsimulang mag-imbento ng kwento na si Elian daw ay bata ng sindikato na ginagamit lamang para kumita ng pera. At sa dilim ng isang sulok ng Maynila, isang lihim ang unti-unting umuusbong. Isang grupong nagnanais gamiting si Elian hindi bilang tagapagpagaling, kundi bilang sandata para sa kanilang sariling kasakiman. At hindi niya alam, ang tunay na laban ay hindi na lamang laban para sa kanyang misyon, kundi laban na rin para sa kanyang sariling kalayaan. Sa isang malawak at marangyang opisina na may tanawin abot hanggang dagat, nakaupo si Mr. Aldrich Wenceslao, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong bansa. CEO ng Wenceslao Medical Innovations, isang kumpanyang nagpaimbulog ng mga bagong teknolohiya sa larangan ng medisina. Ang mga linyang ukit sa kanyang noo, ang pagod sa kanyang mga mata, lahat iyon ay patunay ng isang pusong basag sa gitna ng karangyaan. 2 taon na ang lumipas mula nang maaksidente ang anak niyan si Sierra, isang inosenteng batang babae na minsang lumulundag sa mga parke, naglalaro ng taguan at humahagikik sa ilalim ng araw. Ngunit isang maling liko ng sasakyan, isang pagkadula sa marmol ng hagdanan, at lahat ng iyon ay nawala. Si Sierra ay na-diagnose ng spinal cord injury na nagsanhi ng paraplegia. Hindi makalakad, hindi makagalaw mula baywang pababa. Sa kabila ng lahat ng kayang bilhin ng pera, pinakamagagaling na doktor, pinakamahal na therapy,
pinakabagong eksperimento sa stem cell. Nanatiling tahimik at malamig ang mga binti ng bata. Sir, sambit ni Anthony, ang kanyang loyal assistant, habang marahang inilapag ang iPad sa mesa ni Aldrich. Ito po, baka gusto ninyong makita. Tumingin si Aldrich, walang gana. Iniisip na isa na namang ulat ng nabigong therapy po bagong scam artist. Ngunit nang i-click niya ang video, nakita niya ang kakaibang tanawin. Isang batang maruwis, may hawak lamang na maliit na boting langis at ilang dahon. Ngunit nagawa nitong maibalik ang lakas ng isang batang napilayan. Isang click ng buto, isang paghaplos, isang ginhawa. Nanlaki ang mga mata ni Aldrich. Hindi dahil naniwala agad siya. Hindi. Malayo pa siya sa paniniwala. Pero may isang bagay na pumintik sa kanyang dibdib. Imposible ito. Bulong niya, hawak-hawak ang gilid ng iPad. Pero paano kung? Hindi ko sinasabing maniwala kayo, sir. Sabi ni Anthony marahang lumapit. Pero 2 taon na pong walang nagbago. Wala na pong ibang natitirang subukan. Tahimik si Aldrich. Sa loob ng 2 taon, sinisisi niya ang sarili sa bawat minuto ng kalungkutan ni Sierra. Wala nang mas desperadong ama pa kaysa sa kanya. Kunin mo siya, malamig niyang utos. Siguraduhing walang ibang makakalam, walang media, walang leak. Tumango si Anthony. Mag-oorganisa po ako ng isang private meeting sa Eastwind Medical Center. Kailangan lang po nating tiyakin na hindi siya matatakot. Ayoko siyang takutin, ayoko siyang pilitin, diin ni Aldrich. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong makita kung totoo siya. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, sa ilalim ng yelo ng kanyang profesionalismo, may isang apoy ng pag-asa na muling sumiklab. Hindi siya naniniwala sa milagro, hindi siya naniniwala sa mahika. Pero siya'y desperado. 1 linggo at lumipas, sa isang malamig na conference room ng Eastwind Medical Center, isang eksklusibong ospital na kayang ipasara ang buong palapag para lamang sa isang pasyente. Naghahanda na sila para sa pagsubok kay Elian. Isang mahahabang mesa ang nakalatag. 5 doktor ang naroon. Kabilang si Dr. Ramiel Cordova, isang tanyag ngunit napakayabang na neurologist. Ito ba ang solusyon niyo, Mr. Wenceslao? Tanong ni Dr. Cordova. Nakakunot ang noo. Isang batang marungis na walang medical background? Kung may mas maganda kang ideya, doktor, malamig na sabot ni Aldrich, malaya kang umalis. Tahimik ang lahat. Walang gustong kumibo. Sa ilalim ng anino ng pangalan ni Aldrich, walang doktor ang kayang umangal ng malakas. Hindi nagtagal, dinala na si Elian sa conference room. Nakapayak siya ng simpleng puting t-shirt at lumang maong na pantalong bahagya ng napupunit. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang kanyang bote ng langis, tila kasintanda na ng kanyang mga sugat. Pumasok siyang marahan, nakayuko at tinanaw si Sierra, na nakaupo sa wheelchair sa dulong bahagi ng silid. Magkakahalong emosyon ang pumalot kay Elian. Awa, hiwaga at isang di maipaliwanag na koneksyon. Ikaw ba si Elian? Malumanay na tanong ni Aldrich, lumalapit. Tumango si Elian. Alam mo ba kung bakit ka narito? Para tumulong, mahina niyang tugon. Napatingin si Aldrich kay Sierra. Ang kanyang anak ay nakatingin din kay Elian. Walang takot, walang alinlangan. Tila isang munting ilaw ang muling kumikislap sa kanyang mga mata. Kung kaya mo siyang tulungan, kahit kaunti lang, bibigyan kita ng kahit anong kailangan mo. Bulong ni Aldrich, halos hindi marinig ng iba. Umiling si Elian. Hindi ko po ginagawa to para sa kapalit, aniya. Kung pahihintulutan niyo po, gagawin ko. Pero hindi ko po kayang mangako. Tahimik ang silid. Ang mga doktor, bagamat nagpipigil ng inis, ay nananatiling nakamasid. Handang tawanan ang batang kalye sa unang pagkakamali. Ngunit si Aldrich, isang ama na lubog sa pag-asa, ay hindi alintana ang kahihiyan. Hindi pera ang nakataya, hindi reputasyon. Ang nakataya ay ang kalayaan ng kanyang anak. Sa pag-aapak pa lamang ni Elian sa malamig na sahig ng ospital, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Hindi ito mga matang puno ng pag-asa, undi mga matang puno ng pagdududa, ng paghamak. Ang 5 doktor na nakapaligid sa loob ng conference room ng Eastwind Medical Center
ay hindi nag-abala kahit ng isang ngiti o isang magalang na pagbati. Sa halip, pinagsalubungan siya ng malamig na katahimikan at mga tinging parabang isa siyang basang-basang basahan na napadpad sa isang lugar kung saan hindi siya dapat naroon. Lalo na si Dr. Ramiel Cordova. Si Dr. Cordova, isang matangkad at seryosong lalaki na kilala sa larangan ng urology, ay hindi nag-atubiling ipakita ang kanyang pag-aalinlangan. Nakataas ang kilay, nakatikom ang bibig, at bakas sa buong tindig niya ang paghamak sa batang nasa harapan nila. Ito ba ang milagrosong manggagamot na sinasabi ng internet? Sarkastikong tanong ni Dr. Cordova habang pasimpleng nagsulat sa clipboard niya. Mukha namang kailangan muna ng gamot bago ng milagro. Narinig ni Elian ang bulong-bulungan ng ibang doktor. Mga pabulong na tawanan, mga pasaring na akala nila hindi niya naririnig. Ngunit hindi siya kumibo. Huminas siya ng malalim at pinisil ang maliit na bote ng langis sa kanyang bulsa. Ang tangi niyang kakampi sa mundong puno ng pagdududa. Ano ang plano natin dito, Mr. Wenceslao? Tanong ng isa pang doktor kay Aldrich. Panoorin siyang maghaplos ng langis at magdasal? Hindi nagpatinag si Aldrich. Tila matigas na bato ang kanyang ekspresyon. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Matatag niyang sagot. Simulan natin sa minor cases. Pinatawag nila ang ilang volunteer patients mula sa ospital. Mga tauhang nagtatrabaho roon na nagkaroon ng minor injuries, sprained wrist, strained ankle, at stiff shoulder. Wala ni isa sa mga pasyente ang may malubhang kondisyon. Pero sapat na iyon para masubukan kung may anumang bisa ang ginagawa ni Elian. Unang dumating si Mang Arturo, isang maintenance worker na natisod sa hagdanan 2 araw na ang nakakaraan. Hawak-hawak ang pulsong may benda. Tahimik na lumapit si Elian. Marahan niyang tinanggal ang benda, dinampian ng kaunting langis ang pulsong namamaga at marahang hinaplos ang paligid ng masakit na bahagi. Sa ilang sandali, ila may malamig at mainit na hangin na dumaloy mula sa kanyang mga palad. Si Mang Arturo, na kaninang nahihirapan pang igalaw ang kamay, ay biglang nakagalaw ng hindi nasasaktan. Hoy! Ang gaan! Hindi na masakit! Manghang bulalas ni Mang Arturo habang iniikot ang kanyang pulso. Nagsulputan ang mga bulong sa paligid. May ilang doktor na nagtaas ng kilay. Si Dr. Cordova ay nagsalita ng malakas. Placebo effect. Psychological lamang. Kung iisipin ng pasyente na gagaling siya, pansamantalang mawawala ang sakit. Pangalawa namang lumapit ang isang nurse na may stiff shoulder. Gaya ng nauna, ilang minuto lang ay naibalik niya ang normal na galaw ng balikat. Pangatlo, isang janitor na may strained ankle. Matapos lamang ilang haplos ni Elian, nagawa na nitong tumayo ng walang saklay. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na positibong resulta, nanatiling matigas ang mga doktor. Coincidence, malamig na komento ng isang doktor habang iniikot ang ballpen sa kanyang daliri. Baka naman na-relax lang ang muscle dahil minasahe. Dagdag ng isa pa. Si Dr. Cordova na kanina pang nagpapakawala ng mga mapanirang komento ay humarap kay Aldrich. Mr. Wenceslao, hindi ito medisina, hindi ito agham, isa itong palabas. Kung ipagpapatuloy natin ito kay Sierra, nilalagay ninyo sa peligro ang inyong anak. Tahimik si Aldrich ng ilang saglit. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Elian at pagkatapos, lumingon siya kay Sierra na tahimik lamang na nakaupo. Pinagmamasdan ang lahat. Lumapit siya sa anak niya, lumuhod sa harap nito, at marahang hinawakan ang kamay. Anak, gusto mo ba siyang subukan? Mahina niyang tanong. Tumingin si Sierra kay Elian. Ang maliit na batang babae na 2 taonang nakaupo sa wheelchair, 2 taonang nakakulong sa katahimikan ng hindi paglalakad, ay ngumiti ng bahagya. Gusto ko po, Daddy, bulong niya. Tumayo si Aldrich, humarap sa mga doktor na nakakunot ang noo at madiin sinabi, "Hindi ko kayo tinawag dito para magbigay ng opinyon. Tinawag ko kayo para sumaksi." Hindi makapagsalita ang mga doktor. Isa-isa silang napayuko. Alam nilang wala silang kapangyarihan laban sa desisyon ng lalaking humahawak ng ospital na iyon. Muling lumingon si Aldrich kay Elian, isang kumpirmasyon ng kanyang tiwala. "Simulan mo," utos niya.
Huminga ng malalim si Elian. Itinaas ang kanyang bote ng labis at lumapit sa batang si Sierra. Ang buong munggo ng silid ay tila huminto. At dito, sa gitna ng pag-aalinlangan ng mga doktor, sa malamig na sahig ng isang private hospital, magsisimula ang isang bagay na hindi nila kailanman mabibigyang paliwanag ng siyensya. Makalipas ang ilang minuto ng tensyonadong paghahanda, lumapit si Aldrich kay Elian. Mabigat ang mukha ng bilyonaryo, dala ang bigat ng desperasyon at pag-asa. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang simpleng papel na naglalaman ng kasunduan. Elian, mahinahon niyang sabi, habang inilalapag ang papel sa mesa sa harapan ng bata. Ibigyan kita ng gantimpala, isang scholarship, isang tahanan, anumang bagay na magpapagaan ng buhay mo. Pero isang kondisyon lang. Napatingin si Elian sa papel. Hindi ito agad hinawakan. Hindi siya sanay sa mga kasunduan, lalo na sa mundo ng mga mayayaman. Kaya't naghintay siya sa paliwanag ni Aldrich. Kung mabibigyan mo ng reaksyon ang mga paa ni Sierra, kahit isang maliit na galaw, isang kumpas ng daliri, paninindigan ko ang lahat ng sinabi ko. Naramdaman ni Elian ang bigat ng mga salitang yon. Hindi ito basta laro, hindi rin ito basta hiling. Isang buhay ang nakataya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya ang bigat ng pananagutan sa kanyang maliliit na balikat. Tiningnan niya si Sierra, ang batang nakangiti sa kabila ng kanyang pagkakaupo sa wheelchair. Walang presyon sa kanyang mga mata, puro tiwala lang. Ibubuhos ko po lahat, sagot ni Elian, marahang tumango. Dumaan ang oras at dumating ang gabi bago ang itinakdang therapy session. Ang mamailaw ng ospital ay tila naging malamlam sa mata ni Elian. Tahimik siyang nadlakad papunta sa rooftop ng gusali, sa tanging lugar kung saan nakikita niya ang bituin, malaya sa mga makakapal na pader at malamig na tingin. Doon, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, umupo si Elian sa sahig, itinakip ang mga tuhod sa kanyang dibdib at tumingala sa langit. Kung totoo kang nakikinig, bulong niya, paos ang tinig dahil sa pag-iyak na pilit niyang pinipigilan. Hindi ko po ito kayang mag-isa. Pumikit siya, naramdaman ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi siya humingi ng himala para sa sarili. Hindi siya humingi ng kayamanan, ng karangalan, ng kapangyarihan. Ang hiningi lamang niya ay lakas. Lakas na hindi para sa kanya, kundi para kay Sierra. Lakas na para sa isang batang matagal nang ikinulong ng kapansanan. Hindi ko alam kung bakit ako ganito, patuloy niyang bulong. Pero kung may dahilan man, sana ngayon mo na ipakita. Tumagal siya sa ganoong posisyon ng matagal bago siya bumalik sa kanyang maliit na kwarto. Dala-dala ang iisang sandata na alam niyang hindi kayang tapatan ng siyensya, panalangin at paniniwala. Kinabukasan, tila isang hukuman ang conference room ng ospital. Nasa paligid si Aldrich, si Sierra, at ang 5 doktor na bitbit ang kani-kanilang mga clipboard at kamera. Ang bawat galaw ni Elian ay idodokumento, hindi para sa kasaysayan ng isang milagro, kundi para sa ebidensiya ng isang kabiguan na inaasahan nilang masaksihan. Wala kang gagamiting gamot, matigas na sabi ni Dr. Cordova habang itinuturo ang mesa sa harap nila. Walang electrical stimulation, walang massage equipment, walang orthopedic tools, kamayo lang. Tumango si Elian, walang reklamo. Pinaling ni Cordova ang tingin sa kanyang mga kasamahan. Lahat ng aktibidad ay iko-capture sa video para sa clinical review. Pumasok si Sierra, itinutulak ng isang nurse. Napasuot siya ng simpleng puting damit. Ang kanyang maliit na katawan ay tila mas lumiliit pa sa gitna ng malawak at malamig na conference room. Lumapit si Elian, dahan-dahan, at lumuhod sa harap ni Sierra. Marahang inabot ni Sierra ang kanyang kamay. Hindi sila nag-usap. Wala nang kailangang sabihin. Nasa mata ng bata ang tiwala. At sa puso ni Elian, ramdam niya ang responsibilidad at ang biyaya. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa tuhod ni Sierra. Marahan, maingat. Wala siyang ibang dala kundi ang init na palaging dumadaloy mula sa kanya.
Ang init na matagal na niyang hindi maintindihan, pero laging andyan kapag kailangan niya. Isang tahimik na sandali ang lumipas. Ramdam niya ang pagdududa ng mga doktor sa paligid. Ramdam niya ang presyur ng kamera. Ramdam niya ang malamig na paghusga ng siyensya. Pero isinara niya ang kanyang mga mata. Wala na siya sa ospital. Wala na ang mga doktor. Wala na ang mga kamera. Ang naruroon na lang ay siya, si Sierra, at ang pag-asa. Hinaplos niya ang binti ng bata. Paulit-ulit, marahan, buong puso. Konti pa bulong niya. Konti pa, lumalim ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang pagdaloy ng init mula sa kanyang palad, pababa sa binti ni Sierra. Isang init na hindi na lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Sa isang iglap may nangyari. Isang munting kislot. Isang halos hindi makita sa unang tingin. Tumindig ang maliit na hinlalaki sa paa ni Sierra. Nanlaki ang mga mata ni Aldrich. Nabitawan ni Dr. Cordova ang kanyang clipboard. Ang nurse na nagbabantay ay napapikit, hindi makapaniwala sa nakita. Uhulitin mo. Halos hindi marinig ang boses ni Cordova. Hindi nagsalita si Elian. Itinuon niya muli ang kanyang lakas, ang kanyang init, ang kanyang panalangin, at muling kumilos ang hinlalaki ni Sierra. Ngayon ay bahagyang mas malakas, mas malinaw. Imposible! Bulalas ni Dr. Cordova habang papalapit sa wheelchair. Sinusuri ang monitor na nakakabit sa binti ng bata. Pero hindi yon epekto ng placebo. Hindi yon ilusyon. Hindi yon taktikang optikal. Ito ay isang himala. Isang himala na hindi maipapaliwanag na agham. At sa gitna ng katahimikan ng silid, isa lang ang narinig. Ang mahinang hikbi ni Aldrich habang niyayakap ang anak niya. Paulit-ulit na binubulong, "Salamat, salamat." Samantalang si Elian, habang tahimik na nakaluhod sa harapan ni Sierra, ay muling tumingala sa langit at ngumiti. Tahimik na tila lumalalim ang bawat sekundo sa loob ng conference room ng Eastwind Medical Center. Si Elian, nakaluhod sa harap ni Sierra, ay marahan pang hinahaplos ang binti ng bata gamit ang kanyang maliliit na kamay na puno ng lambing, dasal at kakaibang init. Ang unang maramdaman ni Sierra ay isang kakaibang sensasyon. Hindi sakit, hindi pamamanhid, gaya ng nakasanayan niya sa loob ng 2 taon, kundi isang malamig-init na kirot na tila gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang binti. Bahagyang umol ng bata. Napasinghap siya sa gulat. Agad na nagkatipigan ang mga doktor. Si Dr. Cordova, na kanina'y nakatayo ng kampante, ay napaatras ng bahagya. Hawak-hawak ang clipboard na muntik na niyang mabitawan. "Did you see that?" Bulong ng isang doktor. Ang boses nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi pagkapaniwala. Wala pa ring imik si Elian. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpabigla sa reaksyon ng paligid. Patuloy siyang dumampi, dahan-dahan, sa paa ni Sierra. At sa pagdaloy niya muna segundo, isang milagro ang nasaksihan ng lahat. Ang hinlalaki ng paa ni Sierra, ang hinlalaking 2 taon nang walang galaw, walang sensasyon, walang buhay, ay unti-unting gumalaw. Isang bahagyang panginginig sa una. Isang pilit na kilos na para bang isang bulaklak na pilit sumisilip sa gitna ng taglamig. "Move the monitor closer," utos ni Dr. Cordova, halos sumisigaw sa kaba. Mabilis na inilapit ng nurse ang maliit na muscle activity monitor sa tabi ni Sierra. Sa screen, makikita ang mga maliliit na spikes ng electrical activity sa muscles ng kanyang paa. Mga galaw na hindi maaaring pekeyin, hindi kayang dayain. "There's activity, real activity," usal ng isang doktor habang patuloy na pinagmamasdan ang monitor. "That's impossible." Si Dr. Cordova, bagamat pilit pinapanatiling matatag ang boses, ay bakas na bakas sa muta ang pagkawasak ng kanyang paniniwalang hindi mangyayari ang nakikita niya ngayon. Isa pa at isa pang maliliit na galaw ang sumunod. Hindi na lamang ang hinlalaki, kundi pati ang kasunod nitong daliri ay bahagyang kumilos. Ang mga doktor na kanina'y puno ng pagdududa, ngayon ay tila mga batang nakakita ng mahika sa unang pagkakataon. Pero ang tunay na himala ay hindi lamang nakita nila, kundi naramdaman ni Sierra. Mainit,
Mahina niyang sabi habang pinipilit ilingon ang ulo kay Aldrich. Nakangiti ngunit naluluha. Daddy, may nararamdaman ako. Isang piraso ng puso ni Aldrich ang tila biglang bumuo sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumapit na paluhod sa tabi ng anak. Niyakap si Sierra ng mahigpit na para bang hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa kanya. Anak! Anak ko! Paulit-ulit niyang sambit habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagyakap at ang kanyang mga mata ay tuluyang bumigay sa luha na 2 taon niyang pinipigil. Si Elian, habang nakaupo pa rin sa harap ni Sierra, ay nakatingin lamang, tahimik, mapayapa. Wala sa kanyang mukha ang tayabangan, wala ang anumang pagmamataas. Ang tanging makikita ay isang inosenteng kagalakan, isang kagalakan ng isang batang nakitang may pag-asa pa pala ang isang buhay. Ngunit hindi lahat ay agad na naniwala. Temporary muscle reflex lang yan. Pilit pa ring sabi ni Dr. Cordova, bagamat ang kanyang boses ay halatang kinakain ng alinlangan. Baka na-stimulate lang ang peripheral nerve dahil sa pressure. Ngunit ang monitor ay hindi nagsisinungaling. At si Sierra, na ilang taon nang walang nararamdaman sa baywang pababa, ay marahan ng kinikilos ang kanyang mga daliri sa paa. Pilit at marahan, pero tunay. Hindi ito ilusyon, hindi ito placebo. Ito ay katotohanan. Isang katotohanang hinabi, hindi ng siyensya, kundi ng pananampalataya, ng kabutihan at ng isang batang ang tanging sandata ay pagmamalasakit. Makalipas ang ilang sandali, naglakad papalapit si Aldrich kay Elian. Lumuhod siya sa harap ng bata, isang bilyonaryong hinubad ang lahat ng kayabangan, yaman at kapangyarihan sa harap ng isang batang lansangan na may dalang pag-asa. Salamat, Elian, bulong niya habang ginagap ang mga kamay ng bata. Salamat sa binigay mong milagro. Hindi ko ito malilimutan, kailanman. Umiling lamang si Elian, marahang ngumiti. Hindi po milagro, ginabayan lang po ako. At sa isang sulyap, sa isang mahigpit na paghawak sa kamay ng batang minsang itinakwil ng mundo, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi lamang para kay Sierra, kundi para kay Elian, na sa wakas ay natagpuan na ang tunay na dahilan ng kanyang kakaibang biyaya. Hindi ito parang sa pelikula. Walang bigla ang pagtayo si Sierra. Walang mabilis na pagtakbo sa gitna ng ospital habang pumapalakpak ang lahat. Hindi ganoon kabilis ang himala. Pagkatapos ng unang kislot ng kanyang mga daliri sa paa, nagsimula ang matagal at mabagal na proseso ng pagbangon. Araw-araw, si Sierra ay tinuturuan ng physical therapists na igalaw ang kanyang mga binti. Unti-unti mula sa simpleng panangat ng hinlalaki. Nasundan ito ng pilit na pag-ikot ng buong bukong. Tila bawat milimetrong paggalaw ay isang tagumpay na kailangang ipagdiwang. Naramdaman ko ulit, Daddy, tili ni Sierra. Minsang nagawa niyang idiretso ng kaunti ang kanyang kaliwang tuhod. Si Aldrich, na hindi na mabilang ang ginugol na gabi sa pag-iyak sa tabi ng anak, ay ngayon ay palaging naroon sa bawat therapy session. Hawak-hawak ang kamay ni Sierra. Inupuno ng papuri ang bawat maliit na progreso. Ngunit sa kabilang dako, hindi ganoon kasaya ang mundo para kay Elian. Makalipas lamang ang ilang linggo mula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na paggalaw ni Sierra, isang emergency hearing ang isinagawa ng medical board ng bansa. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga ospital, akademya at ilang pharmaceutical companies, pinagpaliwanag si Elian, isang batang lansangan na walang diploma, walang titulo, walang lisensiya, kung bakit siya nanggadamot ng walang pahintulot. Ikaw ba ay isang lisensyadong therapist? Malamig na tanong ng matandang doktor na si Dr. Benedicto Ramos. Hindi po, sagot ni Elian. Tuwid ang likod kahit halatang kinakabahan. Ikaw ba ay sumailalim sa kahit anong formal medical training? Sa kalye lang po ako natuto, simpleng tugon niya. Narinig niya ang mahihinang pagsinghot ng ilang dumalo. Ang iba ay natawa, ang iba ay umiling sa awa. Kung ganon, mataliw na sabi ni Dr. Ramos, ano ang karapatan mo hawakan ng pasyente? Tahimik si Elian. Piningnan niya si Sierra na nakaupo sa gilid ng silip, napangiti at nagpapalakas ng loob sa kanya.
Wala po akong karapatan, sagot niya. Pero may pagnanais po akong tumulong. Ang mga salita niya ay pumailan lang sa silid, tila isang dagundong na hindi inaasahan ng mga nakikinig. Ngunit sa likod ng mga protokol at batas ng medisina, iisa lamang ang isinaalang-alan ng mga naroroon. Siya ay banta sa kanilang kaayusan. At higit sa lahat, sa kanilang kabuhayan. Sa lilim ng hearing na iyon, lihim namang gumagalaw ang isang higanteng hindi nakikita. Ang Bellamar Pharmaceuticals, isang multinational company na gumagawa ng mga makabagong gamot para sa spinal injuries. Sa isang closed-door meeting sa isang mamahaling hotel sa lungsod, pinag-usapan nila ang plano. Kailangan nating maprotektahan ang ating interes, sabi ng CEO ng Bellamar, si Mr. Gregory Hunt. Kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa batang iyan, maaapektuhan ang benta natin ng milyon-milyon. Anong gusto nyo, boss? Tanong ng isa pa nilang tauhan. Dalin siya rito, studyuhin. Kung kinakailangan, gamitin bilang prototype para sa bagong gamot, malamig na utos ni Hunt. Kung hindi, burahin siya. Ang binuo nilang plano ay simple. Hulihin si Elian sa kasong practicing medicine without license, ikulong siya sa isang private facility na pagmamay-ari nila at doon pag-aralan kung paano niya nagagawa ang kanyang pambihirang kakayahan. Hindi ito nakalampas sa pansin ni Lina. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elian sa lumang apartment na pinapagamit sa kanya ni Aldrich, dumating si Lina, hingal na hingal, may dalang maliit na backpack. "Elian!" bulalas niya. "Kailangan nating umalis. Ngayon din." Naguluhan si Elian. "Bakit, Lina? Anong nangyayari?" "May mga lalaking nakabihis civilian na nakapaligid sa ospital. Narinig ko sila. Pinag-uusapan ka." Aniya, hinila na siya palabas. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Dala lamang ang ilang piraso ng damit at ang bote ng langis ni Elian. Naglakad sila palihim sa mga eskinita ng Maynila. Tulad ng dati, mga kalye at tagong daanan na kabisado na nila mula pagkabata. Hindi nagtagal, natuntun sila ni Mr. Aldrich. Habang nagtatago si Elian at Lina sa isang lumang bodega, dumating si Aldrich kasama ang ilang piling tauhan. "Elian," aniya habang dahan-dahang lumapit, "hindi kita pababayaan." Lumuhod siya sa harap ng bata, ipinatong ang kamay sa balikat nito. "Alam ko kung anong pinaplano nila. At habang buhay ako, hindi nila magagalaw kahit isang hibla ng buhok mo." "Pero paano po, Mr. Aldrich?" tanong ni Lina. Nanginginig ang boses. Wala po kaming laban sa kanila. Matatag nang ngumiti si Aldrich. Hindi lahat ng laban ay kailangan ng armas. Minsan, kailangan lang ng tamang tao sa tabi mo. Kinaumagahan, sa pamamagitan ng legal team ni Aldrich, si Elian ay inilagay sa isang protective custody program na hindi saklaw ng medical board. At ang pinakamagandang balita, si Elian ay opisyal na ginawang consultant ng East Wind Medical Center, isang titulo na nagbigay sa kanya ng proteksyon sa ilalim ng batas. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na lamang kalye ang mundo ni Elian. Sa tulong ni Aldrich at Lina, lumalawak ang kanyang daigdig. Isang mundong, bagamat puno ng panganib, ay puno rin ng bagong pag-asa. At sa puso niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban at ang tunay na milagro. Isang malamig na umaga, habang nakaupo si Elian sa hardin ng East Wind Medical Center, lumapit si Mr. Aldrich Wenceslao. Bitbit ang isang simpleng folder na may logo ng isang prestigyosong eskwelahan. Nakangipi si Aldrich, hindi ng isang bilyonaryo, kundi ng isang ama na muling natutong maniwala sa mga himala. "Elian," mahinahong sambit ni Aldrich habang naupo sa tabi ng bata. "Panahon na para simulan mo ang panibagong yugto ng buhay mo." Tiningnan ni Elian ang folder. "Scholarship?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumamo si Aldrich. Full scholarship sa St. Raphael College of Medicine, ang pinakamagaling na paaralan ng medisina sa bansa. Hindi agad nafasagot si Elian. Tinapit niya ang maliit na bote ng langis sa kanyang pulsa, ang simbolo ng kanyang simpleng pinagmulan. Nararamdaman niya ang bigat ng desisyon. Mula sa isang batang lansangan na walang inaasahan,
Ngayon ay bibigyan siya ng pagkakataong makibahagi sa mundo ng mga tunay na doktor. Bakit po ako? Mahina niyang tanong. Marami namang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Ngumiti si Alde, bakas sa mga mata ang pagunawa. Dahil ikaw ang nagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng paggaling. Hindi sa mga gamot, hindi sa teknolohiya, kundi sa malasakit. Kasabay nito, hindi rin nakalimutan ni Aldrich si Lina. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw sa isang maliit na karinderya. Nilabas ni Aldrich ang isa pang envelope at iniabot kay Lina. Ano to? Tanong ni Lina habang pinupunasan ang labi. Bukas ka ng scholarship sa Academy of Arts and Design, sagot ni Aldrich. Napansin ko ang mga sketch mo, ikaw din ay may kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng sining. Napamulagat si Lina. Hindi siya sanay na pinapansin, lalo na pagdating sa kanyang hilig sa pangguhit. Sa buong buhay niya, palaging palipat-lipat lang siya ng kalsada, palengke at kalsadang putik. Totoo po, halos bulong niyang sabi. Totoong totoo, sagot ni Aldrich, nakangiti. Pareho kayong may regalo. At pareho ninyong kailangang gamitin yon sa tamang paraan. Hindi na napigilan ni Lina ang pagdaloy ng luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na lamang siya isang hamak na batang lansangan, kundi isang tao na may kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang bagong buhay ni Elian at Lina. Unang hakbang pa lang sa St. Raphael College, ramdam na agad ni Elian ang pagkalito at kaba. Hindi siya sanay sa malalaking gusali, sa mga estudyanteng nakaputi, sa mga lektura na puno ng malalalim na salita. Pero sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang yakapin ang bagong mundo. Sir, hindi ko po masyadong maintindihan ng part ng neurology. Sabi niyang minsan sa isang propesor matapos ang klase. Ngumiti ang guro. Walang problema, Elian. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Unti-unti, natutunan ni Elian na humingi ng tulong. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay nais siyang saktan o pagsamantalahan. Natutunan niyang may mga taong tunay na handang tumulong, hindi dahil may hinihintay na kapalit, kundi dahil naniniwala sila sa kanya. Kasabay ng pagbabagong iyon kay Elian, lumalaban din si Sierra. Araw-araw sa therapy, isang bagong kilos ang nakukuha niya. Isang pag-angat ng tuhod, isang hakbang sa parallel bars, isang paggalaw ng palakang. Hindi siya nag-iisa. Sa bawat lakad niya, naroon si Elian, nakamasid. Hindi para tulungan siya sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang palad, kundi para sumuporta. Sumigaw ng kaya mo yan, Sierra, kapag nangangailangan siya ng lakas ng loob. Isang hapon, sa gitna ng mini garden ng ospital kung saan sila madalas nagkikita, nilapitan ni Sierra si Elian habang naglalakad gamit ang walker. Kuya Elian, tawag niya. Ngiting-ngiti habang hinihila ang walker palapit. Tingnan mo to. Pinilit ni Sierra na tanggalin ang dalawang kamay niya mula sa walker. At sa unang pagkakataon, tumayo siyang mag-isa sa loob ng ilang segundo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elian. Hindi niya mapigil ang tuwa. Ang batang minsang hindi makagalaw, ngayon ay unti-unting bumabalik sa mundo ng pag-asa. Ang galing mo, Sierra, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Sierra, ibinalik ang mga kamay sa walker at dahan-dahang lumakad palapit kay Elian. Pagdating niya sa harap ng binata, marahang yumuko si Sierra at niyakap siya. Salamat, Kuya Elian, bulong niya. Hindi na makapagsalita si Elian. Ni hindi niya alintana ang mga dumadaang doktor o pasyente sa paligid nila. Ang mahalaga lang sa kanya, sa sandaling iyon, ay ang mainit na yakap ng isang batang minsang nawala ng pag-asa at ngayon ay muling bumangon. Sa bawat hakbang ni Sierra, kasabay nito ang hakbang ng bagong buhay para kay Elian. Mula sa lansangan ng kalungkutan, ngayon ay tinatahak niya ang landas ng pag-asa. Dala ang kanyang regalo, ang kanyang puso, at ang matibay na paniniwala na minsan, sa pinakamadilim na sulok ng mundo, may isang batang kalye na kayang magbigay liwanag. Mabilis ang takbo ng panahon sa St. Raphael College of Medicine.
Para kay Elian, bawat araw ay isang pagsubok. Isang paglalakbay mula sa kalye ng kahirapan patungo sa mga pasilyo ng siyensya at medisina. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabing nauuwi siya sa silid-aralan na halos hindi niya maintindihan ang mga terminong ginagamit sa klase. May mga araw na ramdam niya ang mabibigat na mata ng ilang kaklase na hindi maitago ang pagdududa. Isang dating batang kalye sa gitna ng mga anak mayaman at mga anak ng doktor. Pero hindi iyon naging hadlang sa kanya. Isang hapon sa klase ng Advanced Neurological Studies, habang ang kanilang propesor na si Dr. Evan Montes ay nagpapademonstrate ng mga basic nerve stimulation techniques, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Elian, tawag ni Dr. Montes, nakakunot ang noo habang hawak ang nerve conduction scanner. Pwede bang ikaw ang sumunod na volunteer? Ahimik na tumayo si Elian, medyo kinakabahan. Nilagyan siya ng basic electrode sa kamay upang basahin ang natural bioelectric current ng katawan niya. Standard procedure. Ginagawa sa lahat ng estudyante. Ngunit nang i-activate ang scanner, nanlaki ang mga mata ni Dr. Montes. Ang readings ni Elian ay hindi normal. Mas mataas, mas dynamic, mas pulido ang daloy ng kuryente sa kanyang mga nerve endings kaysa sa isang karaniwang tao. Teka lang, sambit ni Dr. Montes. Muling inayos on device at sinubukan ulit. Lalong lumakas ang readings. Tingnan ninyo, bulong niya sa mga estudyante habang itinuro ang monitor. May abnormally strong bioelectric emission siya. Parang may sariling modulasyon ang nerve currents niya. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong klase. Hindi ito simpleng tsamba, hindi rin ito peke. May kakaiba kay Elian at sa wakas, unti-unti nang nabibigyang paliwanag ang matagal ng misteryo ng kanyang mga kamay. Dahil dito, napansin siya ng faculty ng St. Raphael. Hindi nagtagal, isang special program ang binuo para sa kanya. Isang eksperimento ng paaralan para pag-aralan at paunlarin ang kanyang natural na kakayahan sa siyentipikong paraan. Hindi para pagkakitaan, kundi para gawing basihan ng bagong breakthroughs sa medical healing. Pinadala siya sa ilalim ng mentorship ng ilan sa mga pinakamahuhusay na neurosurgeon sa buong mundo. Sina Dr. Isabella Kern, isang German-American neurologist na dalubhasa sa neuroplasticity, at si Dr. Haruto Tanaka, isang Hapon na eksperto sa bioelectrical tea. Isang gabi pagkatapos ng klase, kinausap siya ni Dr. Kern. Elian, sabi ng doktora habang nagkakapi sila sa maliit na clinic library, ang kayang gawin ng mga palad mo, matagal nang minimithi ng medisina. Pinag-aaralan naming i-replicate yan gamit ang machines. Pero ikaw, natural mong nagagawa. Napayuko si Elian. Hindi niya pa rin lubos maintindihan kung bakit siya, sa dami ng tao sa mundo. Pero hindi ito mahika, dagdag ni Dr. Kern ngumingiti. Ito ay advanced neural bioelectric manipulation. Sa madaling salita, ang katawan mo ay nakapaglalabas ng tamang frequency ng electrical impulses na nagpapasigla sa cells at tissues. Pumingin siya kay Elian ng diretso. At kung tama ang training natin, maaari kang tumulong sa mas maraming tao, sa mas masistemang paraan. Hindi naman nakalimot si Elian sa kanyang ugat. Kahit abala siya sa pag-aaral, tuwing Sabado at Linggo, bumabalik siya sa mga kalye ng Maynila, sa mga barombaro, sa mga eskinita, sa mga libreng klinika. Bit-bit ang kanyang kaalaman at natural na kakayahan. Nagpapagaling siya ng mga matatanda, ng mga batang may pilay, ng mga sugatang manggagawa. Kuya Elian! Sigaw ng mga bata tuwing dumarating siya sa isang maliit na barangay clinic. Gumaling na po yung galos ko, oh! Simpleng ngiti lamang ang isinusukli niya. Habang patuloy ang tahimik na pagtulong, hindi para sa kamera, hindi para sa kasikatan, kundi dahil alam niya sa puso niya, ito ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay. Samantala, sa kabilang dako, si Lina ay lumilipad din sa sariling daigdig. Pumasok siya sa Academy of Arts and Design at sa loob lamang ng isang taon,
Nakilala siya bilang isang pambihirang pintor, isang artistang kayang magsalin ng pag-asa sa bawat brushstroke. Pinili niyang magpinta, hindi sa mga art gallery, kundi sa mga ospital. Ang kanyang mga obra, mga healing murals, ay nagmistulang ilaw sa madidilim na koridor ng mga pangpublikong ospital. Makukulay na larawan ng mga batang tumatakbo sa ilalim ng araw, ng mga bulaklak na sumasayaw sa hangin, ng mga bundok at ilog na tila umaagos na bagong lakas. Art heals too, Kuya Elian, sabi ni Lina minsan habang pinagmamasdan nila ang kanyang bagong mural sa isang children's hospital. Katulad mo, sa ibang paraan lang. Mumiti si Elian. Pinagmamasdan ang mga bata na nakangiti sa harap ng mga painting ni Lina. Pareho lang pala tayo, sabi niya. Pareho tayong nagpapagaling. Habang unti-unting binabago ni Sierra ang bawat hakbang niya sa therapy, habang lumalawak ang kaalaman ni Elian sa medisina, at habang pinupuno ni Lina ng kulay tang mga pader ng kalungkutan, ang kanilang mundo na minsang puro hirap at kadiliman ay ngayon ay naging tahanan ng pag-asa. At sa bawat tibok ng puso ni Elian, paulit-ulit ang iisang panalangin. Sana marami pa kaming matulungan. Hindi nagtagal, umabot sa mas malawak na publiko ang hindi kapanipaniwalang kwento ni Elian Cruz. Isang kilalang dokumentarista, si Miss Olivia Sandoval, ang lumapit kay Aldrich isang araw habang dumadalaw sa Eastwind Medical Center. Ginoo Wenceslao, bungad ni Olivia, hawak ang isang leather folder na may mga proposal. Nais naming gawin ang kwento ni Elian, hindi para ipagsigawan ang milagro, kundi para ikwento ang pag-asa. Nilingon ni Aldrich si Elian, na sa mga oras na iyon ay abala sa pagtuturo ng simpleng stretching exercise sa mga batang pasyente. Ang bata ay hindi kailanman naghangad ng spotlight. Sapat na sa kanya ang makita ang mga ngiti ng mga taong natutulungan niya. Elian, tawag ni Aldrich habang papalapit si Olivia. May nais silang gawin. Isang documentary tungkol sa'yo. Napakamot si Elian sa ulo, halatang hindi sanay sa ganitong usapan. Para saan po? Inosente niyang tanong. Para ipakita sa mundo, sagot ni Olivia, nakangiti, na minsan ang pinakadakilang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na haplos. Sandaling nag-isip si Elian. Tinanaw si Lina na abala sa pagpipinta ng bagong mural sa likod. At si Sierra na masaya nang naglalakad na may kaunting tulong lamang ng walker. Sige po, marahan niyang sambit. Basta para makatulong sa iba. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinalabas ang dokumentaryo sa national television at mga streaming platforms sa iba't ibang bansa. Pinamagatan itong Hands of Hope, A Story of Elian Cruz. Ang documentary ay hindi lamang tungkol sa mahimalang paggaling ng mga tao na kanyang tinulungan, kundi tungkol din sa buhay ng isang batang lansangan, ang kanyang mga pagdurusa, ang kanyang pagsusumikap, at ang kanyang paninindigan na hindi kailanman ginamit ang kanyang kakayahan para sa pansariling kapakinabangan. Milyon-milyong tao ang naantig sa bawat sulok ng bansa, pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Nagsulputan ang mga batang nangangarap na maging doktor. Mga batang minsan nang nawalan ng pag-asa, ngayon ay sumisigaw ng kanilang mga pangarap. Kuya Elian, gusto ko ring tumulong sa ibang tao balang araw. Kuya Elian, magdodoktor din ako kahit mahirap kami. Ang dating kalye kung saan minsang naglalakad si Elian, na walang sapatos at walang direksyon, na yon ay puno ng mga mural ni Lina na may larawan ng isang batang may bukas na palad. Mililiwanagan ang daan ng iba. Kasabay ng pag-angat ni Elian, si Sierra naman ay nagsimula ng sarili niyang misyon. Sa edad na 16, pinili ni Sierra na maging youth ambassador ng bagong itinatag na foundation para sa mga batang may kapansanan. Hindi siya nagtago sa anino ng kanyang ama. Lumantad siya sa mundo. Buong tapang, dala ang kwento ng kanyang sariling muling pagkabuhay. Isang hapon, sa isang malaking pagtitipon sa isang convention center, tumayo si Sierra sa entablado.
2 taon akong nakaupo sa wheelchair. Panimula niya, suot ang isang simpleng puting bestida. 2 taon na halos mawalan na ako ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang isang batang hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi kilala ng mundo, pero nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa. Huminto siya, pinunasan ng luha sa gilid ng kanyang mata, at ngumiti. Kung kaya kong bumangon, kaya rin ninyo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Bunga ng paglalakbay ni Elian at Sierra, itinatag ni Aldrich ang Cruz Wenceslao Healing Center, isang institusyon para sa holistic therapies, kung saan pinagsasama ang siyensya ng medisina at ang sining ng natural healing. Hindi ito parang ordinaryong ospital. Sa Healing Center, may mga therapy rooms na may healing murals ni Lina sa pader, mga music therapy sessions para sa emosyonal na recovery, at mga espesyal na sessions kung saan nagtuturo si Elian ng basic healing touch techniques. Hindi para palitan ang medisina, kundi para tulungan ang katawan ng pasyente na gumaling ng buo, pisikal, emosyonal at espiritual. Kahit na tinagurian siyang bata ng himala, nanatili si Elian na simple at mapagpakumbaba. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtuturo sa mga bagong scholars ng Healing Center, pinuntahan siya ni Lina sa maliit na hardin ng gusali. "Uy!" Bati ni Lina, dala ang 2 cup ng taho. "Sikat ka na pala ngayon." Napangiti si Elian, kinuha ang isang cup. "Kung sikat, dapat libre na tong taho mo." Biro niya. Tumawa si Lina, umupo sa tabi niya sa bench. "Di ka pa rin nagbabago, Elian," sabi niya. "Kahit milyon-milyon na ang naniniwala sa'yo, ikaw pa rin yung batang nag-aabot ng haplos sa sugat." Kasi, sagot ni Elian, nakatingala sa mga bituin, "Hindi naman para sa akin to. Para sa kanila to. Para sa lahat ng nangangailangan." Tahimik silang nagkasama sa gabing yun. Habang sa paligid nila, maririnig ang mahihinang tawanan ng mga batang pasyente, ang padespas ng mga halaman, at ang himig ng isang mundong, sa wakas, ay natutunang gumaling hindi lamang sa sakit, kundi sa kawalan ng pag-asa. Akala ni Elian ay sa wakas ay tahimik na ang mundo niya. Akala niya, sapat na ang pagpapagaling, ang paghubog ng mga kabataan sa Cruz Wenceslao Healing Center at ang mga mural ni Lina sa mga ospital para mabuo ang bagong yugto ng kanyang buhay. Pero ang mundo, lalo na ang mundo ng mga may kasakiman, ay hindi basta-bastang nagpapahina. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng seminar sa Healing Center, habang naglalakad si Elian papunta sa maliit na dormitoryo kung saan siya pansamantalang naninirahan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Huminto siya sa isang kanto. Nagkunwaring nagsisintas ng sapatos. Lumingon siya ng bahagya. 2 lalaki na nakasuot ng itim, sumisilip mula sa likuran ng isang van. Biglang nag-flash sa alaala niya ang mga bili ni Aldrich. "Elian, maraming hindi matutuwa sa ginagawa natin. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng may diploma ay may busilak na puso." Hindi siya umabot sa kanyang dormitoryo. Isang van ang biglang humarurot sa kalsada. Huminto sa tabi niya. At bago pa siya makatakbo, may 2 braso na ang humablot sa kanya. "Bitawan niyo ako!" sigaw niya. Pero walang nakarinig. Hating gabi na at ang kalye ay halos walang tao. Naramdaman niya ang tela na itinakip sa kanyang muka. May amoy kemikal. Nahihilo na siya. Ngunit sa huling segundo ng kanyang kamalayan, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. "Elian, si Lina." Mabilis ang mga pangyayari. Habang hinihila si Elian papasok sa van, isang putok ng gulong ang umalingaw-ngaw. Sabay-sabay na sumugod ang ilang security personnel ng Healing Center. Kasama si Mr. Aldrich mismo. Suot ang bulletproof vest at may kasamang mga armadong tauhan. "Bitawan niyo ang bata!" Malakas na utos ni Aldrich habang tinutukan ng armas ang mga lalaking dumukot. Napilitang iwan ng mga dumukot si Elian at tumakas sakay ng van. Habol hininga, duguan ang labi, ngunit buhay si Elian. Nakaligtas sa isang trahedyang muntik nang sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Muling napaluhod si Aldrich sa tabi ni Elian. Inangat ang mukha ng bata.
Anak, pasensya ka na. Mahinang bulong niya. Akala ko ligtas ka na. Umiling si Elian, pilit nang umiti. Mas matibay na po ako ngayon, mahina niyang sabi. Ilang araw matapos ang insidente, sa isang private meeting sa Healing Center, ipinaliwanag ni Aldrich ang buong katotohanan. Isang sindikato ng illegal medical research ang may pakana. Aniya, hawak ang makapal na report sa kamay. Gusto nilang gamitin ang kakayahan mo, Elian. Hindi para sa kabutihan ng mundo, kundi para sa sarili nilang kayamanan. Napakuyom ang kamao ni Lina. Kung nakuha ka nila, patuloy ni Aldrich, hindi ka nila tatratuhin bilang tao. Isa kang magiging guinea pig, isang eksperimento. Tahimik lang si Elian, nakayuko. Pero sa loob-loob niya, may naglalagablab na apoy. Hindi siya ipinanganak para maging pag-aari ng mga mapang-abuso. Hindi siya nilikha para maging instrumento ng kasakiman. Paggalipas ng ilang linggo ng paghilom, hindi nagpatinag si Elian. Hindi niya piniling magtago o lumayo sa mundo. Bagpos, mas pinatibay pa niya ang kanyang misyon. Nagbukas siya ng isang espesyal na programa sa Healing Center. Isang libreng klase para sa mga kabataan, lalo na sa mga batang lansangan, para ituro ang tamang paraan ng pag-aalaga ng katawan, basic healing touch techniques, at higit sa lahat, ang kahalagahan ng malasakit. Isang Sabado ng hapon, sa gitna ng isang session, nilapitan siya ng isang batang lalaki, 8 taong gulang lamang, na may pilay sa kaliwang binti. Kuya Elian, sambit ng bata. Nakangiti kahit halatang nahihirapan sa paglakad. Turuan mo po ako. Gusto ko rin pong tumulong sa ibang bata balang araw. Lumuhod si Elian sa harap ng bata. Pinapik ang balikat nito. Kaya mo yan, sabi niya, ngiti ang nasa labi. Hindi mo kailangan ng mahiwagang kamay. Kailangan mo lang ng pusong handang magmahal. Tumango ang bata. Hawak-hawak ang lumang notebook na pinamimigay nila para sa mga estudyante. At sa panahong iyon, napatunayan ni Elian ang isang bagay na matagal na niyang nadarama, ngunit ngayon lamang niya tuluyang naunawaan. Ang tunay na pagpapagaling ay hindi nagmumula sa kung anong kakaibang abilidad. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamagaling na gamot o pinakamahal na kagamitan. Ang tunay na pagpapagaling ay nagmumula sa puso. Isang pusong hindi takot magmahal. Isang pusong hindi kayang ikulong ng salapi o kapangyarihan. Isang pusong pinili ang paglilingkod kaysa sa kasikatan. At habang pinapanood niya ang mga batang nag-e-ensayo ng simpleng haplos para sa therapy, habang nakikita niya ang mga dating pasyente na ngayon ay nakakatayo, nakakalakad at nakangiti, alam niya, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat haplos at sa bawat batang nananarap, kasama na niya ang isang buong mundo na dahan-dahan niyang tinuturuan, hindi lamang kung paano gumaling, kundi kung paano magmahal. 2 dekada ang lumipas mula nang unang maramdaman ni Sierra ang mainit-init na haplos sa kanyang paa mula sa batang si Elian. At ngayon, si Elian Cruz, ang dating batang kalye na walang sapatos, walang tahanan at walang pag-asa, ay nakatayo sa harap ng libu-libong tao sa New York. Bitbit ang isang titulong hindi niya kailanmang inakalang darating. Healing Ambassador of the United Nations. Ang silid ay puno ng mga lider ng iba't ibang bansa, mga doktor, mga siyentipiko at mga humanitarian workers. Lahat ay tahimik habang pinapakinggan ng kanyang tinig. Tinig na hindi malakas, hindi palalo, kundi puno ng katapatan at init. Minsan, sabi ni Elian sa kanyang talumpati, ang tunay na paghilom ng mundo ay hindi nagsisimula sa mga makabagong teknolohiya. Hindi rin ito nagsisimula sa mga batas o mga grant. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple, sa isang haplos ng puso. Palakpakan. Ilang opisyal ang naluha. Pero si Elian, sa kabila ng pangaparangal at pagkilala, ay nanatiling ang parehong batang ang tanging layunin ay makatulong. Hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Si Lina, na ngayon ay isa ng kilalang architect at artist sa buong mundo, ay patuloy na nagdidisenyo ng mga ospital at klinika na abot kaya para sa mga mahihirap. Ang kanyang mga disenyo, makukulay, maliwanag at puno ng natural na liwanag,
ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat pasyente. Hindi ito mga karaniwang ospital na malamig at nakakatakot. Sa bawat kwarto, sa bawat pasilyo, may mga mural pa rin siya. Mga larawan ng paghilom, ng buhay at ng pag-asa. Isang araw, habang nag-iikot sila sa bagong tayong Cruz Wenceslao Healing Center sa Kenya, nilapitan ni Elian si Lina. Alam mo, biro niya, ikaw ang dahilan kung bakit hindi mukhang ospital ang mga ospital natin. Tumawa si Lina, tinapik ang braso niya. At ikaw ang dahilan kung bakit puno ng totoong pag-asa ang mga ospital na yan. Samantala, si Sierra naman, ang batang minsang nakakulong sa wheelchair, ay isa na ngayong respetadong doktor. Matapos ang mahaba ring paglalakbay sa medisina, pinili niyang bumalik sa Cruz Wenceslao Foundation. Hindi para sa titulo, kundi para maglingkod sa mga nangangailangan. Kuya Elian, tawag niya minsang abala sila sa bagong research center na binuo nila sa Timog Amerika. May bagong study akong gustong ipakita sa'yo tungkol sa regenerative therapy na inspired sa bioelectric field mo. Napangiti si Elian habang tinitingnan ang mga graphs at mga data. Mas magaling ka na sa akin, biro niya. Ako nga, haplos lang ang alam ko. Umiling si Sierra, ngumiti. Hindi po totoo yan. Kung hindi dahil sa haplos mo, wala ako dito. Ang Cruz Wenceslao Foundation, na minsan na isang simpleng pangarap lamang, ay ngayon ay isa ng pandaigdigang samahan. May healing centers na sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Africa, sa South America, sa Asia. Mga bata mula sa lansangan, mga naulila sa gyera, mga nasalanta ng kalamidad, lahat ay tinutulungan ng foundation, hindi lamang para gamutin ang kanilang katawan, kundi upang pagalingin din ang kanilang manasugatang kaluluwa. Hindi uso sa mga center na iyon ang malalamig na hospital bed. Hindi rin uso ang takot. Doon, ang mga pasyente ay tinatanggap bilang pamilya. At sa bawat healing center, may isang maliit na plake na nakasulat sa dingding. Healing begins with hope. Hope begins with a touch. Isang hapon, pagkatapos ng isang pandaigdigang pagpupulong sa Geneva, humiling si Elian ng isang personal na biyahe. Sumakay siya ng eroplano pabalik sa Maynila. Pagdating niya, hindi siya dumiretso sa mga malalaking gusali o mga sikat na lugar. Tahimik siyang nadlakad sa makikitid na eskinita ng lungsod. Suot lamang ang simpleng t-shirt, maong at sandalyas. Para siyang bumalik sa panahong siya'y maliit pa at walang dala kundi ang isang bote ng langis at isang dakot ng. Hanggang sa naraping niya ang isang makipot na eskinita. Ang eskinita kung saan siya minsang iniwan ng kanyang mga magulang. Kung saan siya unang natutong tumulong gamit lamang ang init ng kanyang palad. Maraming nagbago. May mga bagong bahay. May mga bagong mukha, pero sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang lumang poste ng ilaw kung saan siya nadala sumilong noon. Lumapit siya rito. Tumayo siya sa ilalim ng poste, isinara ang kanyang mga mata. At huminga ng malalim. Inilabas niya ang isang maliit na plake mula sa kanyang bag. Isang simpleng kahoy na ukit, walang palamuti, walang enggrande. Dahan-dahan niya itong ikinabit sa poste at sa plake nakasulat lamang ang mga salitang. Minsan ang pag-asa ay nagsisimula sa isang haplos ng puso. Pumabalik siya sa kalsada. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Duguan ang tuhod. Umiiyak. Kuya, nasugatan po ako. Hikbi ng bata. Luhod si Elian. Mumiti at inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na bote ng lanis. Parang eksaktong eksena mula sa 20 taon na ang nakalipas. Halika, sabi niya, marahan. Gagaling yan. Sa haplos ng kanyang kamay, sa init ng kanyang puso, isang bagong kwento ng pag-asa ang muling isinilang. At sa ilalim ng lumang poste ng liwanag, habang dahan-dahan humihilom ang sugat ng bata, muling napatunayan. Ang tunay na himala ay hindi kailanman nakadepende sa kayamanan o kapangyarihan. Ang tunay na himala ay nagsisimula sa isang haplos ng puso.